なんとか強いですよね。はい。Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Grabe ang pinakitang laro ni Kai Soto versus Toyama Grouses na kung saan muntik na namang ginulat ni Kai Soto ang mundo. Yes, seryoso. Saan ka ba makakakita ng isang near-perfect game? At nakakagulat dahil perfect si Kai Soto sa kanyang field goal at bihira lang itong nangyayari. At pati sa free throw ay perfect rin, kaya masasabi natin na napakalaki na ng improvement ni Kai Soto from his first 2 games compared sa Game 3. Napanganga na lang ang mga teammates ni Kai Soto, pati ang kanyang coach bawat dunks at alley-oop dunks niya. Napakaganda kasing tingnan at napakasarap uulit-ulitin. At muntikan ng ginulat ni Kai Soto ang mundo. Hindi kasi araw-araw na makakakita ang mga Japan basketball fans na katulad ni Kai Soto na napakatangkad pero napaka-skilled. Kaya iba rin ang dating ng kanyang bawat dunk. So simple and so smooth. And it looks so natural na para bang walang ka-effort na nagawa ni Kai Soto ang mga dunks na ito, playing above the rim. Ito na kaya ang simula ng renaissance ng career ni Kai Soto? Well, I think so. Hindi na makakahanap si Kai Soto ng point guard na katulad ni Yuki Kawamura na isang napakagaling pumasa and at the same time, napakagaling na scorer, kaya perfect combination ang tambalang Kai Soto at Yuki Kawamura. Napakalaki ng potential ng tambalang Kai at Yuki. Hindi pa nga pinoposte si Kai Soto at lahat ng score ni Kai Soto ay mga alley-oop dunks, kaya kapag magkaroon pa ng maraming laro na magkakasama sina Kai Soto at Yuki, ay siguradong gugulatin ni Kai Soto ang mundo. At peak na kasi ang laro ni Yuki Kawamura, pero si Kai Soto ay we are only scratching the surface sa totoong kakayahan niya. At sa tulong ni Yuki, ay siguradong bubulusok ang karera ni Kai Soto sa Japan at isang magandang sitwasyon upang mapalakas ng gusto ang NBA value ni Kai Soto going in sa NBA Summer League ngayong July, na kung saan it is expected na ito na ang tamang panahon upang makapasok si Kai Soto sa NBA. Very clear na hindi pa in game shape si Kai Soto, pero kahit na hindi pa siya in game shape, ay nakakagulat pa rin ang kanyang mga nagagawa sa loob ng basketball court. His mere presence ay napakalaking impact para sa Yokohama B Corsairs at napakalaki ng impact ni Kai Soto sa depensa. In fact, napakalaki ng lamang ng Yokohama, pero nang pinalabas na si Kai Soto at pinapahinga sa last quarter, ay dito na nabutasan ang depensa sa ilalim at nagkaroon ng major run ang Toyama at naibaba ang lead to just 4 points. Dito na-expose ang kakulangan ng Yokohama ng big man na rim protector. Dahil pag nawala si Kai Soto, ay lumalaki ang ring para sa kalaban dahil hindi na sila matatakot na atakihin ang loob dahil wala na si Kai Soto. At sa opensa naman, ay nagagawa ni Yuki Kawamura ang gusto niya kapag nasa loob si Kai Soto dahil after mag-pick and roll, ay lahat ng depensa ay nakaabang na ni Kai Soto, kaya nahihirapan ang depensa dahil hindi nila malaman kung sino ang kanilang babantayan, kung si Kai Soto ba o si Yuki Kawamura. At merong mga pagkakataon na kapag pumasok si Kai Soto sa ilalim, ay tatlo-tatlo ang magkumpol-kumpol sa ilalim, kaya nalilibre talaga ang mga shooters ng Yokohama dahil hinihigop ni Kai Soto ang depensa. Kaya diyan pa lang ay napakalaki na ng impact ni Kai Soto sa laro. At maganda rin ang depensa ni Kai Soto today
Nakadalawang blocks pero hindi na foul trouble. Controlled na ang kanyang mga talon, especially sa depensa. Napakalaking adjustments ang ginawa ni Kai Sotto, kaya nagresulta ng maganda. Hindi na siya na foul trouble at nakuha ng Yokohama ang panalo. At sa NBA naman, mainit ang labanan ni LeBron James at Ja Morant. Pati ang coach ng Memphis Grizzlies ay nag-iinit din. Yan ang ating balita ngayon, pero bago yan ay pakiclick muna ng subscribe button. Salamat po. Los Angeles Lakers versus Memphis Grizzlies. Sino ang papalag? Ginulat ni Ja Morant nang hinagis niya ang bola sa ere. Ang alley-oop dunk sana ni LeBron James. Agresibo talaga ang point guard ng Grizzlies. Ja Morant attacking the paint, walang pake sa depensa ng Lakers. Pero sumagot itong si LeBron James for a dunk. Boom! Pasok! At eto, gandang pasa ni LeBron James to Anthony Davis. Two-handed slam. At ang viral na 4 na sunod-sunod na tres ni King James, walang mintes. Feeling it from 3-point. He did not play well against the Heat. Launches and Pansin nyo ba na nasa iisang zone lang tumira sa LeBron James at kuha niya dito ang kanyang pulso at palundag-lundag pa itong si LeBron James in celebration. At Ja Morant, bumomba din ng tres. Boom! Pasok! At eto pa. End of the first quarter, 38-27, lamang ang Los Angeles Lakers. Second quarter, gandang pasa ni Ja Morant kay Zaire Williams for a slam. At Marcus Smart nag-showtime ng tres. At naibaba pa dito ang kalamangan ng Lakers. At pinahiya ni Anthony Davis ang reigning Defensive Player of the Year, dunk and one. At Desmond Bane to end the first half sa kanyang long three-pointers, 59-58, isa na lamang ang lamang dito ng Los Angeles Lakers. Third quarter na, natamaan ang mata ni LeBron James ni JJJ. At nag-agawan naman ang dalawa sa loose ball at nauwi sa sahig ang bakbakan ng dalawa at nagalit pa ang coach ng Grizzlies. Davis against Biyombo goes inside. 4 to play third quarter. Jackson looking for that three again. At fourth quarter na, fade away ni LeBron James. Boom! Pasok! To tie the game 98-all. Pero sumagot naman ang Grizzlies at di na talaga makabawi ang Lakers. At sa huli, panalo ang Memphis Grizzlies 127-113, talo ang Los Angeles Lakers.